Ito po yung 7 mangkok ng puot ng Diyos or the 7 bowls of God's wrath. Okay? At yes, alam naman po natin, itong panahon po natin ngayon ay it's so very exciting to, not just exciting but at least anticipating the return, the imminent return of Jesus for His church, the rapture of the church, okay? But bago mag-rapture, mag-aral muna tayo, okay? So, ito po ay nasa Book of Revelation. Nire-reveal nito ang katapusan ng kapanahunan. Yan po ang ng Revelation sa atin. Nandito po yung 7 bowls. Nire-represent po nito ang, naku po, the final judgment of God. Don't worry if you're a believer, this is not for you. Okay, this is not God losing His temper, no? Hindi naman po gano'n, hindi siya nagkagalit or something like that. It is God finally removing evil forever. Yung business ng Diyos dito is tanggalin na yung kasamaan magpakailanman. Sapagkat yung His patience has ended and perfect justice is poured out. Okay? Ngayon, tignan po natin anong mangyayari in these final moments. Hindi ba kayo na-excite? Okay, umpisahan na po natin. First ball, unang mangkok. Festering sores. Alam niyo yung sores, ito yung parang, pwede mong sabihin sa Tagalog, ito yung mga paltos sa katawan. Di ba masakit pag nabaltos? Yung mga parang, meron ka mga parang basa-basang, yes, parang sores. Parang yung mga singaw. Yun. At wow, matindi pang may source ka. Kaya yung mga matatanda, kapag bilang caregiver, I'm a caregiver, yung pag matanda, after 20 minutes, tineturn namin agad yung kanilang mga position. Dahil pagka nanatili sila sa isang position lang na diretso, magkakaroon po sila ng mga bed sores. At hindi po yung komportable sa mga elderly. That's why, as caregivers, ginagawa agad namin ang paraan. Okay? Ano agad ang first ball? Festering sores. Ito po nakalagay sa Biblia, Revelation chapter 16 verse 2. Ugly, festering sores broke out on the people who had the mark of the beast. Take note. Ito ay yung mga nagpatatak ng halimaw. Who had the mark of the beast and worship its image. Matatagpuan po ito sa Revelation chapter 16 verse 2. Anong message natin dito? Sin is no longer hidden or attractive. It becomes visible. Tama nga naman. Painful and rotten. Those who choose to follow evil now carry its ugly mark. Ibig sabihin, yung mga maleleft behind, this is it. Ito ang kanilang sasapitin, no? Tandaan po ninyo para ito sa mga tatanggap ng mark of the beast. Kaya kung ikaw sakali, makinig po kayong mabuti, importante po ito, kayo po ay na-left behind dahil ayaw niyong kilalanin ng grace of Jesus this church age. You know what? Pag kayo po ay naiwan, isa lang pong hiling ko po sa inyo, huwag kayong magpatatak ng mark of the beast. Yung 666, para hindi kayo magka-source. Okay? Second bowl. Sea turns to blood. May naalala po ba tayo? Sea turns to blood. Yes. Ito po yung panahon ni Moises, no? Naalala niyo yung panahon ni Moises, yung sa Egypt, no? Talagang pansinin po ninyo, makinig po mabuti, importante po ito, no? Pansinin po ninyo ang Diyos, laging kasama ang blood. Maging sa kanyang pagliligtas at sa kanyang pagbigay ng hatol. Kasama ang blood. Importante pong alam nyo yan. Blood is always involved whether humahatol siya o nagliligtas siya. Okay? Tingnan nyo. Yung sa Egypt, yung river, naging blood. Pero sa pamamagitan din ng blood, yung anghel nilagpasan, yung anghel ng paglampas, yung Passover nga, nilampasan yung mga may mga dugo, okay, ng mga hayop sa doorpost nila. Kaya uulitin ko, you should know this. Sa paghatol ng Diyos, may blood. Amen. At sa pagliligtas ng Diyos, may blood. At ito po ay natupad 2,000 years ago, nung unang Biyernes Santo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng hatol ibinigay kay Jesus Christ, kaya nahatulan siya habang nabubuo ang kanyang blood. At sa pagbubuo ng kanyang blood, tinanggap naman natin ang kaligtasan. Kaya anyone who believes on Him will not perish, but certainly will have eternal life. Palakpakan natin si Jesus. Okay? Second bowl, ulit natin. Sea turns to blood. The sea turned into blood like that of a dead person, and every living thing in the sea died. Sabi nila ngayon, yung Euphrates, natutuyo and all that. Okay, fine. Pero you haven't seen it yet. Kung ano pa yung mas naka-in-store sa mga darating na panahon.
Okay, nasa Revelation chapter 16 verse 3 po ito. Ano naman po ang aral natin dito? The source of life becomes a source of death. Sinasabi ko po sa inyo kanina the source of life becomes source of death. Sapagkat dugo ay nagbibigay buhay. Pero dito, nagkaroon yung dugo ng power para patayin yung mga tao sapagkat naging source of death siya, naging blood siya. Pero sabi ko po, combine yan sa katawan ni Jesus Christ. Amen? Yung dating masama nating pagkatao na palitan ng bagong pagkatao because of His blood. Amen po ba? At yung kasamaan naman natin napunta sa Kanya. Pero kinonsume na rin ng nung ang blood niya ay mabupo. Napakabuti ng Panginoon. Okay? The source of life becomes a source of death. Creation turned against those who rejected the Creator. Siyempre, the world that God made good is now broken because of sin. Third bowl. Kanina, sea turns to blood. Now, rivers become blood. Again, blood again. The rivers and springs of water became blood. You have given them blood to drink as they deserve. Ito ay matatagpuan sa Revelation chapter 16, mga verses 4 at 6. Hindi po diretso yan Hindi po kasama yung 5 doon. 4 and 6 lamang po. Okay? Ito po ang mensahe. This is true justice. They shed the blood of saints and prophets. Now they are given blood to drink. You reap exactly what you sow. Ito po ang nakalagay po dito. Remember, during that time, hindi na po grace ang basihan ng kaligtasan. What you sow is what you reap. Effective po dyan. Sapagkat dyan, your own blood will shed. Dahil tapos na po yung dispensation ng grace. Okay? Fourth bowl, scorching heat. Sabi nung pinsan ko kahapon, napakainit po kuya. Sobrang init. Kaya nagpunta silang Mega Mall. Okay, fine, I understand. Pero, yan bang init na yan? Meron po ba yan? Kumbaga may sinabi ba yan dun sa darating na init sa Great Tribulation? Wala ho. Wala ho talaga. Maniwala kayo sa akin, wala ho. Dahil malayong malayo. Parang yung araw, katabi mo na during that time. Tingnan natin. Mga Bibles, please. Revelation chapter 16, verses 8 to 9. Dalawang verse. The sun was allowed to scorch people with fire. In what? Fire. Yet, this is so sad. Yet they curse God and refuse to repent of their sins and wrongdoings. So sad. Dahil sila ay napaso ng husto ng araw, minura pa nila ang Diyos, sinumpa pa nila ang Diyos. Ito yung mga taong talagang wala ng pag-asa. This is the message. Even in great pain, their hearts are hard. Maski sa gitna ng matinding kalagayan ng pagkakasakit, ang kanilang mga puso sintigas pa rin ng bato. Suffering does not always soften people's heart. Sometimes it only reveals how stubborn they really are, which is good, which is true. No? Minsan yung pagkakasakit nila, yan po, nire-reveal kung gaano po sila kasama. Okay? Fifth bowl. The fifth bowl. Darkness and agony. Again, yung fifth bowl, darkness and agony. Darkness, madilim na madilim at merong kasamang paghihirap yan kasi madilim The kingdom, ito po, nasa Revelation chapter 16 verses 10 to 11. The kingdom of the beast was plunged into darkness. People gnawed their tongues in agony and refused to repent. Ouch! Again, refused to repent. Bakit kaya ang tigas ng mga puso nito? Alam niyo po ba kung bakit? Wala ba kayong naisip? Dahil naisip niyo po ba kung ano ang dahilan? Bakit ito? Ako naisip ko po Dahil natatakan na po sila Wala na. Pag natatakan ka, wala na. Saklaw ka na ng demonyo forever. Saklaw ka na ni taning forever. Revelation chapter 16 verses 10 to 11. Ito message niya. The power of evil collapses. There is pain and confusion, but no hope. They choose darkness over light. So darkness is all they have left. So, sabi dyan, they refuse to repent. May darkness na nga, and agony and all that. The kingdom of the beast was plunged into darkness.
Kingdom of the Beast. Kasama po sila sa Kingdom of the Beast. Natatakan na sila eh. People know their tongues in agony. Ito po yung nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Kinakagat nilang ganyan, no? Hindi po ba? Wala na. Pero sa halip na mag-repent, ayaw nila mag-repent. Sinusumpa pa ang Panginoon. Ito na po yung 6th bowl. The way prepared. The way prepared. Ito na po ang talata natin. Revelation chapter 16 verses 12 to 14. The river Euphrates dried up to prepare the way. Yung pagka-dried pala ng river Euphrates sa Great Tribulation pa po yun. Hindi pa po yan. Natuyo lang po ngayon pero I don't think na yan na po yun. Ano po? Dahil tinitingnan po natin sa pag-aaral natin yung takbo o yung flow. The river Euphrates dried up to prepare the way. Maaring yan din po nagpre-prepare. To gather them for the battle on the great day of God Almighty. Ito po yung Battle of Armageddon na magaganap sa katapus-tapusan o kapuspusan ng kalahat-lahatan. After ng battle nito, eternity na po yan. Hindi po ba? Tama po ba? Tama po ba ako? Ay, hindi pa po pala. Ano pa lang pala ito? Ito yung pagkatapos nung, parang ito na ba yung pagkatapos, ito po yung pagkatapos pa lang ito ng 7 years tribulation eh. Oo. Yung Armageddon, ito po ay pagkatapos ng 1,000 years. Pagkatapos nung 1,000 years na may Armageddon, may ang Battle of Armageddon ang tawag doon, no? Yes. Yung katapos-tapusan na yan na po yung pagkatapos niyan, eternity na po yan. Okay? Pero ito po, pagkatapos lang po ito ng 7 years of tribulation. Sana wag kayong malito, nagkamali lang po tayo, no? Okay, the message, all barriers are removed. Uy, matindi yan. Ulitin natin yung talata, Revelation chapter 16 verses 12 to 14 para mas malinaw. The river Euphrates dried up to prepare the way. For what? Tingnan natin. To gather them for the battle on the great day of God Almighty. Yun naman po pala yun. Sinasabi ko na po sa inyo, ito po yung sa pagkatapos ng 7 years of tribulation. No? Matatapos na ang magse-second coming na si Jesus dito kasama tayo, nasa likod po tayo mga believers. Tingnan po natin the message. All barriers are removed. All barriers are removed. Evil gathers together to fight against God. Oh, evil. Tingnan yung tawag doon sa mga kaalyado ng Antikristo. Evil gathers together to fight against God. Ulitin ko, tingnan niyo yung mga kaalyado ng Antikristo ang tawag sa kanila. Evil gathers together to fight against God. This is the ultimate foolishness. Uy, tignan yung ginamit ng Bible dito. This is the ultimate foolishness. Thinking they can win against the Lord Almighty. Kala lang nila yun. Pero hindi sila manalo kay Kristo kahit kailan. Amen po ba? Ito po. Ito po yung pinakahuli. At ito na po talaga. The 7th bowl, nakalagay dito, may salita po rito, nakahawig nung sinabi ni Christ sa cross, it is finished, no? It is done. Dito. The 7th angel poured out his bowl into the air. A loud voice said, it is done. A severe earthquake shook the earth. Wow! Ito po yung pinakamalakas na lindol na binabanggit po ng Bible. Mararanasan ng buong daigdigan yan sa Great Tribulation. A severe earthquake shook the earth. Every mountain and island disappear. Revelation chapter 16 verses 17 to 18 and 20. Yan po ang pinagkunan ng talatang yan. Ito po ang mensahe. Everything that oppose God is destroyed. The work is finished. Peace comes at last. And God reigns completely. So, it is done. It is done. So, tapos na po lahat, no? At pagkatapos po niyan, maghahari po si Kristo, si Jesus ng 1,000 years dito, ikukulong ang Diablo sa loob ng 1,000 years at hindi siya makapanlilin lang ng kahit na sino during that time. Okay? So, ito po yung important warning. Right in the middle of these judgments, sabi ng Panginoong Jesus, look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed.
Revelation chapter 16:15. Kaya sabi ko po, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, excited ka sa eschatology, excited ka nag-aaral ng mga katotohanan ng Bible, especially nakasulat sa Book of Revelation, sapagkat pinapakita diyan kung paano ka ka-eager na hintayin ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito. Again, may confusion po rito. When you say muling pagparito ni Jesus, ano bang sinasabi natin dito? Ito ba ay rapture o ito ba ay second coming? Well, sa panahon po natin ngayon, as churches pa po tayo, alam naman natin, ang hinihintay natin, since church age po tayo ngayon, we are waiting for the rapture. Ang pagdagit po niya sa ating mga mananampalataya. Okay po ba? So, ano pong ibig sabihin ng lahat-lahat ng ito? Since tayo po ay na-born again na, automatic, ready na po tayo ever since na born again tayo. Ayun pong ibig sabihin niyan. Kaya gawin lang po natin ngayon. Kailangan natin mag-share ng good news lagi. Kasi kung sigurado tayong, which is true, sigurado tayong papaitaas tayo, mararapture tayo. How about yung mga kamag-anak mo? How about yung mga kaibigan mong hindi pa tinatanggap ang Panginoong Jesus? It's about time for you to reach for them also and bring them to the Lord's love and embrace. Pakilala mo ang grace ni Jesus, that Jesus alone saves, that Jesus alone is the only way to heaven. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. And I hope, and I'm not just hoping, I am really sure na ibigan po ninyo ang pag-aaral natin ng 7 mangkok, saliente ng biyaya ng Panginoon, saliente ng katotohanan ng kanyang pag-ibig at pagbibigay ng pag-asa sa bawat tao. Pag-asa po kung maririnig po ninyo ito at magdidesisyon kayo kay Kristo sa panahon na ito. Tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya na rin po at lakas ng kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus, mararapture po kayo. Amen. Makakasama kayo sa rapture and we will all be together with all the believers. We will be with Jesus forever and ever until eternity. God bless po.